Sa nakaraang video, napagtanto ng Sword Saint na maaaring nagsabwatan ang mga goblin at ang Dragon Mother upang ilayo sila sa City of Light. Agad siyang nagutos ng pag-atres, pinilit ang kanyang hukbo na bumalik sa lungsod sa lalong madaling panahon, takot na baka nasa matinding panganib na ito. Napatigil si Bane sa kanyang kinatatayuan, natulala sa takot sa maaaring mangyari kung tama ang hinala ng Sword Saint. At tulad nga ng kanyang kinatatakutan, pagbalik nila, isang nakapangangilabot na tanawin ang sumalubong sa kanila, wasak na ang City of Light. Walang natira kundi abo at guho. Halos lahat ng istruktura ay gumuho, nilamon ng apoy at dugo. Walang buhay ang nagkalat sa lupa, mga katawan nagkalat sa lansangan, at ang apoy patuloy na lumalamon sa bawat sulok ng lungsod, nag-iiwan ng walang katapusang bilang ng mga patay. Bumagsak ang Sword Saint sa gitna ng wasak na lungsod, nanlulumong na paluhod sa gitna ng mga abo at guho. Ang kanyang paningin ay hangkag, ang kanyang labi nanginginig habang paulit-ulit niyang ibinubulong, hindi ito totoo, hindi maaaring mangyari ito. Ang City of Light, ang lugar na kanyang ipinangakong paprotektahan, ay wala na. Sa tabi niya, isang batang lalaki ang humahagulgol, yakap-yakap ang malamig na katawan ng kanyang ama. Pinilit ng Sword Saint na buuin ang sarili, lumapit siya sa bata, marahang inilagay ang kamay sa balikat nito, at malumanay na sinabi, huwag kang masyadong malungkot, hindi ka nag-iisa. Ngunit galit ang namuo sa puso ng bata. Agad niyang inalis ang kamay ng Sword Saint, nanginginig ang boses habang isinisigaw, layuan mo ako. Akala mo ba'y may pakialam ka sa amin? Nasaan ka nung sinalakay kami ng goblins? Sinungaling, mas masahol ka pa sa kanila. Ang matatalim na salita ng bata ay parang matatalas na espada na tumagos sa puso ng Sword Saint. Hindi niya magawang sumagot, unti-unting nagtipon ang mga tao sa paligid nila. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at pagkadismaya. Hindi nila kailangan ng paliwanag. Hindi nila kailangan ng paumanhin. Mula sa karamihan, malamig na tinig ang umalangaw-ngaw, kung hindi mo kayang protektahan ang lungsod, hindi ka karapat-dapat na tawaging Sword Saint. Nagkamali kami sa pagtitiwala sa iyo. Isa-isang bumagsak ang mga mapapait na salita, tila mabibigat na bato na dumurog sa kanyang kaluluwa. Tumitig siya sa mga dating pinaglingkuran niya, mga taong itinuring siyang tagapagligtas, ngunit ngayon ay galit na galit sa kanya. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Napasinghap siya, hindi na kinaya ng kanyang katawan ang bigat ng kanyang emosyon, samuka siya ng dugo at bumagsak sa lupa, nanlulumo, halos mawalan ng malay sa bigat ng mga paratang at kahihiyan. Sa taas ng langit, tahimik na pinanood ng Dragon Mother ang lahat. Kumislap ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Ang plano ni Lin Tian ay naisakatuparan ng perpekto, hindi sa pamamagitan ng direktang laban, kundi sa pamamagitan ng isang matalinong estratehiya, na idurog niya ang diwa ng Sword Saint. Napangiti ang Dragon Mother habang pinagmasdan ito. May bahagyang kuryosidad sa kanyang puso, nais niyang makilala muli ang lalaking ito na may ganitong katalinuhan. Samantala, sa kampo ni Lin Tian, pagdating niya, sinalubong siya ng kanyang mga tauhan, puno ng kasiyahan at paghanga sa kanilang pinuno na muling nagpakita ng kanyang pagiging isang henyo sa taktika. Ang unang ginawa ni Lin Tian ay hanapin si Gubudi at tanungin tungkol sa naging takbo ng misyon. Mabilis at magalang na nagulat si Gubudi, Chief, naging matagumpay ang pagsalakay namin sa lungsod. Marami kaming nadalang bihag at mga nasamsam na yaman. Itinuro ni Gubudi ang isang malaking kulungan kung saan nakakulong ang mga bihag, kabilang ang ilang kababaihan. Masayang ipinaliwanag niya, sumuko silang. Lahat upang iligtas ang kanilang buhay. Bukod pa rito, sinunod nila ang utos ni Lin Tian na bigyan ng isang karwaheng puno ng ginto si Kelia at palayain ang kanyang pamilya, upang makalayo sila ng ligtas mula sa lungsod. Narinig ito ni Lin Tian at tumango, nasiyahan sa balita. Sa isang ngiti, pinuri niya si Gubudi, magaling. Simula ngayon, pareho na kayo ng pribilehyo ni Go Bushan, kasama na ang unang karapatan sa Monster Meat. Para kay Lin Tian, si Kelia lang ang tanging taong tunay niyang pinagkatiwalaan sa kanyang nakaraang buhay. Ang pagpapalaya sa kanya ay isang gantimpalang karapat-dapat ibigay. Naniniwala rin siya na tuluyan nang bumagsak ang Sword Saint at wala na siyang kakayahang bumangon muli. Pagbalik ni Lin Tian sa Dragon Island, muli siyang nakipagkita sa Dragon Mother. Taos-puso siyang nagpasalamat sa suporta nito, na naging susi sa perpektong tagumpay ng kanyang plano. Ngumiti lamang ang Dragon Mother at saka ibinalita sa kanya ang isang bagong impormasyon. Ang Sword Saint ay malubhang nagkasakit at malamang ay hindi na makakabangon pa.
Labis itong ikinatuwa ni Lin Tian, pero nanatili siyang maingat. Agad siyang nagmungkahi, patuloy mo silang salakayin. Pahirapan mo pa ang City of Light. Gusto kong tuluyang mapulbos ang espiritu ng Sword Saint. Lumapit sa kanya ang Dragon Mother, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. At ano naman ang maibibigay mo sa akin kapalit ng tulong ko? Tanong niya sa malambing ngunit mapanuksong tono. Naramdaman ni Lin Tian ang bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang dibdib, pero sinubukan niyang ibaling ang usapan. Itinuro niya ang tambak ng mga bangkay ng monster sa sulok ng kuweba. Isang regalo para sa'yo, ngunit hindi man lang nagpakita ng interes ang Dragon Mother. Sa halip, bigla niya itong hinawakan at hinalikan ng mariin. Pagkatapos, dahan-dahang dinilaan niya ang kanyang labi at bamulong, ang gusto ko, ay ikaw, Lin Tian. Napatulala si Lin Tian, halos hindi makapagsalita. Ako, nagbibiro ka ba? Hindi sumagot ang Dragon Mother, hindi na kailangan. Ganap niyang pinang si Lin Tian sa lupa, ang kanyang boses lumalim at naging mas seryoso. Hindi ko iniinda kung iniwan mo ang babaeng dragon na ibinigay ko sa'yo, kahit na nagdadala na siya ng iyong supling, pero kung tatanggihan mo ako, magagalit talaga ako. Dumilim ang kanyang mga mata, kumikislap sa banta. Mahigpit niyang hinawakan ang leeg ni Lin Tian, pinaparamdam dito ang kanyang walang kapantay na lakas. Malamig na pawis ang bumalot sa katawan ni Lin Tian. Alam niyang isang maling sagot lang, maaaring ito na ang kanyang katapusan. Mabilis siyang nagpaliwanag, huwag mo sanang bigyan ng maling kahulugan. Hindi ako tumatanggi, iniisip ko lang na isa akong mahina na goblin. Paano ko magiging karapat-dapat sa isang tulad mo? Napangiti ang Dragon Mother, tila aliw sa kanyang sagot. Hindi ka isang ordinaryong goblin, Lin Tian. Lumalim pa ang kanyang tingin. Nakikita ko sa iyo ang potensyal ng isang hari. Kami, mga dragon, ay likas na humahanga sa malalakas. Hinahanap namin ang pinakamatitibay upang pag-isahin ang aming dugo, at likhain ang pinakamakapangyarihang supling. Tahimik si Lin Tian. Nauunawaan na niya ngayon, hindi siya bibigyan ng pagkakataong tumanggi. Sa huli, ngumiti siya at tuluyang nagpaubaya sa Dragon Mother. Sa kuwebang iyon, ang tunog ng kanilang pagkakaisa ay umalangaw, isang pagsasanib ng malambing na pagnanasa at mabangis na likas na pagnanasa. Matapos ang gabing iyon, isang bagong kapangyarihan ang Dam Alloy sa katawan ni Lin Tian. Nadagdagan ang kanyang stats, Vitality, 1900, Attack Power, 600, Defense, 1400. Napangiti siya, walang duda, isang hindi kapantay na lakas ang ibinigay sa kanya ng Dragon Mother. Ngunit kasabay ng kapangyarihang iyon, naramdaman niya rin ang matinding panghihina, ubos ang kanyang enerhiya matapos ang gabing iyon. Samantalang siya ay pagod na pagod, ang Dragon Mother ay tila hindi man lang nanghina. Alam niyang kung manatili pa siya, maaaring hindi na siya makaalis. Agad siyang umalis ng Dragon Island. Habang sinag ng araw ang unti-unting lumusot sa kuweba, nagising ang Dragon Mother na may isang mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa direksyong tinahak ni Lin Tian at marahang bulong. Tulad ng inaasahan ko, balang araw, ikaw ang mangguna sa goblins upang lumikha ng isang bagong mundo. Ilang araw matapos bumalik mula sa Dragon Island, hinarap ni Lin Tian ang isang mahalagang desisyon. Matapos salakayin ang City of Light, maraming human girls ang nabihag ng Goblin Tribe. Ngunit sa halip na ipilit ang dating paraan ng pagpapanatili ng lahi ng mga goblin, nagpasya si Lin Tian na baguhin ang kanyang estratehiya. Palalayain niya ang mga elf girls, at sa halip, ang mga tao ang magiging responsable sa pagpapalawak ng goblin bloodline. Nabigla si Kasana sa kanyang narinig at agad na tinanong si Lin Tian kung totoo ba ang kanyang sinabi. Samantala, ang elf queen na nasa tabi nito ay halatang hindi natuwa. Alam ni Lin Tian na kung ang mga elves ang gagamitin, mas malakas at mas superior ang magiging supling. Ngunit sa halip na pilitin sila, nagpas siyang sag-alan ito ni Lin Tian, umaasang makukumbansi niyang manatili ang mga elves ng kusa at maging bahagi ng Goblin Tribe. Tahimik na tumingin ang elf queen sa kanyang anak, isang banayad na ngiti sa kanyang labi. Kung gusto niyong umalis, hindi ko kayo pipigilan. Pero ako, mananatili. Napatulala si Kasana sa sinabi ng kanyang ina. Pero higit siyang nagulat nang biglang lumapit ang elf queen at lumuhod sa harapan ni Lin Tian. Sa seryosong tinig, ipinaliwanag nito, sa panahong namuhay ako sa Goblin Tribe, napagtanto kong hindi ka isang ordinaryong goblin. Ipinakikiusap kong hayaan mo akong manatili sa tabi mo bilang isang tapat na lingkod.
Nanatiling kalmado si Lin Tian, ngunit lihim niyang ikinagalak ang naging desisyon ng Elf Queen. Matatalino ang mga desisyong ginagawa mo, wika niya. Mananatili kang ligtas sa loob ng tribo, at hindi ko guguluhin ang iyong lahi. Pero alam ni Lin Tian ang tunay na dahilan ng Elf Queen, ginagamit siya nito upang protektahan ang mga elves mula sa panganib sa Demon Forest. At iyon mismo ang gusto niyang mangyari. Nagdulot ng kaguluhan sa mga elves ang naging pasya ng kanilang reyna. Hindi kinaya ni Kasana na iwanan ang kanyang ina. Lumuhad din siya sa harap ni Lin Tian at buong pusong nagdeklara. Mananatili ako, susundan ko si inay. Tinatanggap kitang aking master. Ang iba pang mga elves ay sumunod, lahat sila nagmamakaawa kay Lin Tian na hayaan silang manatili. Napangiti siya, tagumpay ang kanyang plano. Mula ngayon, aniya, hindi na kayo mga bihag. Kayo ay magiging opisyal na miyembro ng Goblin Tribe. Sisiguraduhin kong ligtas kayo. Matapos talunin ang Sword Saint, pansamantalang wala ng panlabas na banta ang Goblin Tribe. Ito ang perpektong pagkakataon para palawakin ang tribo at lumikha ng bagong hero-level goblins. Ngunit biglang nakaharap ni Lin Tian ang isang problema. Ang mas maliliit na katawan ng mga tao ay hindi kayang makabuo ng hero-level goblins sa natural na paraan. Habang iniisip niya ang solusyon, sumakit ang ulo niya sa dami ng posibilidad. Ngunit agad na nagmungkahi ang Elf Queen, kami na ang bahala sa artificial breeding. Bagamat may pag-aalinlangan, napilitan si Lin Tian na sumang-ayon. Sa sandaling iyon, isang Goblin Scout ang sumugod sa kanya, mabilis na nagulat. Chief, si Go-Bo Han, parang patay na. Kailangan mong makita ito. Nanlaki ang mata ni Lin Tian sa narinig. Si Go-Bo Han ay isang mahalagang Goblin. Marami na siyang ginastos at ginawang eksperimento para mapalakas ito. Kung siya nga ay patay na, malaking kawalan ito para sa tribo. Agad niyang pinuntahan ang pinangyarihan. Duguan ang katawan ni Go-Bo Han, puno ng kakaibang galos at sugat. Nagtanong si Lin Tian sa mga nakapaligid na goblins, pero tanging ito lang ang kanilang sagot. Bigla siyang nabaliw, at nilaslas ang sarili hanggang sa mamatay. Biglang, nagsimulang gumalaw ang patay na katawan ni Go-Bo Han, isang nakakatakot na pagbabago ang naganap. Sa harap ng kanilang mga mata, tumunog ang pagputok ng kanyang mga buto, habang nagsulputan ng matutulis na spikes mula sa kanyang likuran. Lumaki ang kanyang pangil, habang unti-unting tumayo ang kanyang reanimated na katawan. Ngayon, si Go-Bo Han ay isang mutated berserker goblin na may level 50. Return from the Dead, at Mutated Body, dalawang bago niyang titulo. Ang kanyang bagong stats, Health, 1200, Strength, 350, Defense, 400, at mayroon siyang tatlong bagong skills, Bone Stimulation, Bone Blade, Bone Growth. Tahimik na pinanood ni Lin Tian ang kanyang dating tauhan, ngunit sa loob niya, ramdam niya ang bahagyang takot. Kung hindi dahil sa kanyang Dragon Mother Enhanced Stats, malamang siya ang unang papatayin ng bagong anyo ni Go-Bo Han. Ha. Tumawa si Go-Bo Han, marahas at puno ng kasiyahan. Napakalakas ko na ngayon. Muling inobserbahan ni Lin Tian ang dating goblin, at sa huli, tumanggo siya. Oo, lumakas ka nga. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang mahalagang utos. Go-Bo Han, mula ngayon, utok ka sa pagpapalakas ng ating tribo. Lilikha tayo ng bagong henerasyon ng mga goblins na mas malakas, mas mabilis, at mas handang lumaban. Ihanda ang Goblin Tribe para sa isang mas malaking hamon. Mabilis lumipas ang panahon. 3 buwan ang nakalipas. Muling bumangon ang City of Light, ang mga nasirang gusali ay naitayo muli, at unti-unting bumalik ang payapang pamumuhay ng mga tao. Sa mga masisiglang tavern, naririnig ang tawanan at maiinit na kwentuhan. Sinasabi nila, naka-recover na raw ang Sword Saint. Totoo kaya, pero isipin mo, natalo siya ng goblins. Anong kahihiyan yun para sa isang legendary warrior? Biglang bumukas ang pinto ng tavern. Pumasok ang isang knight, agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Napangiti ito nang marinig ang usapan ng mga tao. Para sa kanya, isang insulto na ang goblins ay naging malaking problema, kaya kailangan pang kumilos ang Snow Protector team. Siya ay ang kanilang captain, isang diamond ranked warrior, isang sikat na count, at isang tanyag na mandirigma. Samantala, sa loob ng 3 buwang lumipas, malaki rin ang isinulong ng Goblin Tribe. Ngayon, umabot na sa 150 ang bilang ng hero-level goblins sa kanilang ikatlong henerasyon, lubos na pinapalakas ang tribo.
Dahil sa mabilis na paglakas ng Goblin Tribe, naglabas ng bounty ang Royal Family, 300 gold coins para sa sinumang makakatulong sa paglipol sa kanila. Sa loob lamang ng ilang linggo, libu-libong mercenaries, adventurers, at heroic teams mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagtipon sa Light Town, handang tugisin ang goblins. Nagbigay ng babala ang system kay Lin Tian, sa pagkakataong ito, haharapin niya ang mga diamond rank heroes, at maging ang epic level warriors, na mas malakas pa sa Sword Saint. Habang tinitingnan ang impormasyon sa system, nakaramdam ng bigat si Lin Tian. Ang dating kalaban niya ay isang Sword Saint, ngayon, mas malalakas na mandirigma ang nakatakdang harapin niya. At sa pagkakataong ito, hindi nagbigay ng anumang gabay ang system kung paano niya ito dapat harapin. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang dumating ang Elf Queen, seryoso ang mukha. May mahalagang bagay akong iuulat. Matalim siyang tinignan ni Lin Tian. Sabihin mo nang, malinaw. Lumuhad ito sa harapan niya at sinabi ng may paggalang, ang mga batang goblin ay halos ganap ng lumaki, pero ang ating mga resources ay halos nauubos na. Halos wala nang natitirang pagkain at mababangas na hayop sa kagubatan. Ang ating iron ore mines ay paubos na rin, at kulang na tayo sa armas at kagamitan, na direktang nakakaapekto sa training ng Goblin Warriors. Napaisip si Lin Tian, kung gusto nilang magpatuloy sa pag-unlad, kailangan nilang lumipat sa isang lugar na mas mayaman sa likas na yaman. At ngayon na ang City of Light ay nagsisimula ng gumalaw muli, panahon na rin para umalis sila sa kasalukuyang lugar. Tumayo siya at tiningnan ang Elf Queen. Ipaalam mo sa buong tribo, maghahanda tayo para sa isang malaking paglikas. Nabigla si Kasana, aalis tayo, ngunit ang Elf Queen ay nanatiling kalmado, tila inaasahan na niya ang desisyong ito. Tumanggo siya at sumagot, agad kong aayusin ang paglilipat ng buong Goblin Tribe. Di nagtagal, pinangunahan ni Lin Tian ang kanyang tribo patungo sa isang bagong teritoryo, isang napakatarik na bundok. Dahil sa matitinik at magugulong daanan, mahirap ang paglalakbay, ngunit perpekto ito bilang isang tagwan at depensibong kuta. Sa loob ng lugar na ito, natagpuan nila ang isang malaking kuweba na nakatago sa likod ng isang talon. Ito na ang magiging bagong tahanan ng Goblin Tribe. Pagdating sa kuweba, agad nagutos si Lin Tian sa kanyang mga tauhan. Magtalaga ng mga patrol team. Magtago sa paligid at obserbahan ang anumang kakaibang kilos ng kalaban. Sa loob naman, linisin ang kuweba at maghanda ng mga tirahan para sa mga bagong panganak na goblins. Makalipas ang ilang oras, tumayo siya sa harap ng buong tribo at nagsalita. Mula ngayon, ito na ang ating bagong tahanan. Hanggat sumusunod kayo sa aking utos, titiyakin kong may sapat kayong pagkain at proteksyon. Pero tandaan niyo ito, sinumang lalabag sa aking mga batas, iisa lang ang magiging kapalaran nila. Kamatayan. Long live the chief. Long live Lin Tian. Sigaw ng lahat ng goblins, nangingibabaw ang kanilang tinig sa loob ng kuweba. Sa araw na iyon, isang panibagong yugto ang nagsimula para sa Goblin Tribe. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.